Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Praise God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kulbitin mo nga ang kapatid mo, sabihin mo, napakabuti ng Diyos. Amen. Napakabuti ng Diyos dahil kasama ka namin. Amen. Praise God. Sapagkat ito po isang kagalakan na tayo po ay nagkakasama-sama. Glory to God. At ito po ay isang pagkapatunay na ang ating Diyos ay buhay at mabuti. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Jesus, you are alive, oh Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, Lord God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon sapagkat nalalapit na ang kung saan yung pinakamasaya sa buhay ng mga mananampalataya. Praise God. At naandun po yung lagi po nating kagalakan na tayo po ay nagsasama-sama. Ano man ang sitwasyon na ating pong pinagdadaanan, still ang ating pong Panginoon ay Diyos sa lahat ng oras. Amen. Ano man ang sitwasyon mo, ikaw may nasa pagkapala, ikaw may nasa problema, ikaw may nasa karamdaman, ikaw may dumadaan ng iba't ibang uri ng labanan sa ating buhay, still ang ating Panginoon, hindi tayo iiwanan. Hindi tayo pababayaan sapagkat siya yung ating Ama sa langit na magtutustos ng lahat ng ating pong pangangailangan. Ang atin lamang gagawain, maniwala ka na ang ating Diyos ay buhay. Amen. Praise God. At tayo po ay nasa ikatlo na po ng linggo ng November. Ilang linggo na lamang, Christmas party na po natin. Amen. So bago po tayo magsimula sa ating pong gawain, tayo po lamang itatawag po ng isa na magpapatotoo. Glory to God. Siya po ay si Sister Lynn Oracion. Praise God. Sige po ating pong pakinggan ang mga ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Praise God. Woo! Hallelujah! Napakabuti ni Lord talaga. Hindi ko alam kung ano ipapatotoo ko kasi sobrang dami. Sa sobrang dami ng kabutihan ng Panginoon sa buhay ko, hindi man ako dumadanas ngayon ng kaginhawahan, pero sobrang saya talaga. Yung, alam niyo yung mga nakaraan natin buhay, ayoko nang banggitin yon. Ang babanggitin ko, yung kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ko. Hindi natin dapat binibigyan ng halaga yung mga nangyari sa ating di maganda. Dahil kung ikukwento ko ito, kulang yung 5 minutes na binigay sa akin ni Pastora. Ang sabi ng Panginoon sa akin, Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin na kayong lahat na nagbibigatan at nagugulumihanan at kayo'y aking pagpapahingahin. Ginawa ko yon. Nakakilala ko sa Panginoon, maraming beses kong na-encounter si Lord, pero matigas ang ulo ng taong nasa harapan ninyo. Sa sobrang tigas ng ulo ko, nag-hide and seek kami ng Panginoon. Ginamit ako ng Panginoon pero hindi ko pinapansin yung kanyang gusto sa akin. Ang lagi kong ginagawa, yung gusto ko. Hanggang sa sinabi ng Panginoon, Matthew 6:33. Ang sabi nun, seek ye first the kingdom and His righteousness and all these things will be added. Sabi ko, Lord, ninanamnam ko yung verse. Ngayon, hinahanap ko na ang Panginoon. May mga nangyari nung nakaraan na hindi ko na talaga siya babanggitin dahil inalis ko na siya. Pero napakatindi ng pinagdaanan ko. Kung gusto nyo, gusto ko rin naman sabihin para mas lalo nating maitaas ang kabutihan ng Panginoon. Yung taong nasa inyong harapan, dati isa kong pasaway, palikera, nakatikim ng droga, nakatikim ng mga alak, nakatikim ng sigarilyo, walang tigil na paglalayaw sa buhay. Pero isang beses, sobrang taas ng tama ng droga sa buhay ko, sa akin. Hindi ko na alam, nakataas na pala yung kutsilyo, sasaksakin ko na yung anak ko. Heto na, kapraso na lang, itatarak ko na lang. Pero nakita ko yung Bible dito sa gilid ko. Bigla akong nabitawan yung kutsilyo.
itinaas ko yung Bible sa ulo ko. Pagtaas ko ng Bible, lumuhod ako sa anak ko. Lumuhod ako at sabi ko, Lord, patawarin mo ako, bakit ko to ginagawa? Simula noon, hindi pa rin ako sumunod sa Lord. 'Di ba? Ang dami na niyang ginagawa sa akin, hindi pa rin ako sumunod. Until 3 months ago. Napakaliit lang nitong pangyayari nito, pero ito yung ginawa ng Panginoon na hinayaan niya tong sitwasyon na to na mangyari at maganap sa buhay ko para ako'y bumalik sa Kanya dahil mula pa ng pandemic, nag-backslide na ako sa Lord. Napakadami niyang pinapaalala sa akin pero hindi ko na siya pinapansin. Gusto ko masunod, gusto ko yumaman, gusto kong magsipag dahil may talentong binigay sa akin ng Panginoon. Ako ay nananahi ng mga kortina, etc. Kahit ano ipatahin. Nagagawa ko, pero wala si Lord sa buhay ko. Isang beses, nakaranas ako ma-scam. Grabe, nagkautang-utang ako. Grabe yung hindi ko akalain na iyon pala yung gagamitin ng Panginoon, yung sitwasyon na ako ay madaming mautangan. Purihin ang Panginoon dahil bakit? Bakit niya hinayaan yun? Hinayaan ng Lord na mangyari yung pagkaka-scam na yan para bumalik ako sa Kanya. Isang beses, June 17, lumuhod ako sa Lord, madaling araw. Sabi ko, Lord, patawarin mo ko kasi nandiyan na wala na, ubos na yung lahat, ubos na. Patawarin mo ko, Lord, sabi ko. Lumayo ako sa iyo, hindi ko pinansin lahat ng pangaral mo, lahat ng pagpapaalala mo, hindi ko pinansin. Kaya isang beses nag-pray ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng simbahan na maglilingkod uli ako sa iyo, babalik ako sa iyo, pero wala akong ipinangako sa Panginoon, basta gusto ko lang pumunta sa simbahan. Pagpasok ko ng biyaya ng Diyos, si Brother Harney Cercado nga pala ang unang-una kong itinext. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Sa dami na nag-invite sa akin, si Brother Harney lang yung pangalan na inilagay ng Panginoon sa isip ko. Grabe, sabi ko, bro, anong oras ang church nyo, ang service nyo? Sabi niya, 10 to 12. Ganun lang, napakasimple. Pagdating ng Sunday, nagpunta na ako. Unang-una kong sinabi, pag upo ko dito, Lord, gamitin mo ko. Gamitin mo ko, nandito ako, handa na ako. Handa na ako. Kaya ngayon, sabi ng Panginoon sa akin, Lynn, timers start now. Huwag ka na magsayang. Huwag mo na sayangin ang buhay mo kung saan-saan. Timers start now. Naging mahalaga sa akin ang bawat oras. Sa totoo, walang araw sa tindahan. Sabi ko kahit 5, nasisharean ko ng Word of God. Dahil doon sa 5, yung isa lalapit. Bukas gano'n naman, kahit 3, kahit 5, hanggang ilan. Gusto kong mag-share. Laging ang Panginoon ang itinataas ko sa buhay ko ngayon. Nawala ang cravings ko sa mundo. Nawala yung layaw ko, nawala. Gusto ko lagi umaawit sa Panginoon. Sa umaga, gusto ko lagi siya pino-worship. Lumuluhod ako. Sabi ko, Lord, ito yung pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buhay ko. Yung regalo ng kaligtasan na matagal niya na pala akong gustong iligtas pero nilalayuan ko siya. Kaya sabi ko, Lord, wala nang makakapaghiwalay sa akin sa pag-ibig mo. Napakabuti ng Panginoon. Kaya magsimula na tayo. Timers start now, sabi nga sa akin ng Lord. Kaya sa mga kapatid ko na hindi pa nagsisimula magligtas ng kaluluwa, eto na yung pagkakataon ngayong oras na to. Paglabas nyo ng pintuan na to, marami tayong nakakausap sa labas. At sabi ni Bishop Greg dun sa kanyang last na tinig ng pagbabalik, kahit yung mga nasa jeep, nakasakay ka sa jeep, yung mga nakikita mo, nakamotor, nakasidecar, nakatricycle, mga driver, mga tao, lahat ipanalangin mo. Habang nagdadrive ako, lahat sila pinapanalangin ko. Natuto akong mag-intercede. Grabe si Lord. Grabe talaga yung ginagawa niya sa buhay ko. Wala akong kayamanan. Wala akong kayamanan sa bulsa, pero may kayamanan ako sa puso. Grabe. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise God. To God be all the glory. Amen. At talagang totoo po na
Totoo po yung sinabi po ng salita ng Panginoon sa aklat po ng Romans 8:28. All things work together for good to them that love God and called according to His purpose. So ibig sabihin yung lahat ng mga pangit na nagaganap sa ating buhay, lagi itong may mabuting bagay na ginagawa po sa atin. Naloko ka man, glory to God, pero ang kapalit ng Panginoon, lagi kong sasabi sa Kanya, overflowing of blessings ang darating sa iyo. Dahil ito na yung panahon ng ating pong Panginoon. Kaya nga totoo nga po yung sinabi sa aklat po ng Hebreo 4, if you hear my voice, harden not your heart. Kaya kapag narinig natin ang tinig ngayon ng ating pong Panginoon, huwag mo nang pagmamatigasin ang iyong pong puso. Sapagkat kapag ito po'y sinunod mo, mahasabi mong miski kayo walang kayamanan, wala kang milyon sa bangko, wala kang perang marami, pero mayaman ang Diyos na nakilala mo dahil ibibigay ng Panginoon lahat ng nasa ng puso mo. Amen? At talagang totoo po na kinakailangan po natin na kung saan ay magpakaligaya sa ating Panginoon. Sapagkat ito po sinabi po sa akin po ng awit 37 verse 4, delight thyself to God, and He will give thee the desires of thy heart. At ang ating pong kapatid talagang sobra po yung kanyang pag-aalab. Glory to God. At totoo nga po, doon po sa aming pong Bible study, talaga po ang kanya pong mga patotoo sa buhay. Mga kapatid, ang kapitbahay niya, yayakagin niya, umaattend sa amin ng Bible study at ngayon meron naman siyang panibagong bit-bit. Amen. Glory to God. Bakit? Kasi nakikita na sa kanya na kung saan yung pagbabago ng kanyang buhay. Kaya tayo po kapag nakita po ng ating po mga kaibigan, kakilala, kumare, kainuman, kumbaga sa na kung saan nakita nagbago na yung ating buhay, talagang totoo, sila ay maiinganyo na. Kaya yan lang po ang ating pong gawain. Lagi po nating nasain na ang Diyos, ang larawan ng Panginoon ang makita sa ating buhay at maghayag tayo ng kabutihan ng ating pong Panginoon. Amen? At mararanasan mo, pakiramdam mo, napakayaman mo. Pakiramdam mo, eto na mga pagkapala mo. Pakiramdam mo, hindi ka na mangungutang, kundi ikaw na magpapautang. Amen? Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Amen po. Kaya talagang totoo po na patuloy po tayong mag-alab sa ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. At tayo po ay darako na po sa mensahe po ng ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. At dito natin po makikita na talagang tuloy-tuloy po ang kung saan yung pag-aalap sa ating pong Panginoon. At ito nga po yung ibigay po sa akin na inspirasyon ng ating pong Panginoon, na totoo nga po na tayo po bilang tayo po yung mga mananampalataya, makita po sa atin yung pagiging isang asin. Glory to God. At alam po natin na tayong lahat na mga mananampalataya, tayo po ang kailangan ng sanlibutan ito. Tayo po yung kailangan ng ating pong Panginoon. Tayo po yung maging asin ng sanlibutan ito. Tayo po yung makitaan na tayo po ay nagsisilbing pampalasa, pampreserve, glory to God. Tayo po yung nagsisilbi na kung saan ay magiging kagalakan. Tayo po yung makikita na kung saan tayo po yung pong nakikita po sa atin yung pure heart. Nakikita po sa atin na kung saan tayo po yung pong makita sa atin pong buhay, yung tunay na katangian po ng isang tunay na mananampalataya. Praise God. At doon nga po sa akin pong mga naitopic po, glory to God. At doon po sa, naaalala ko po lagi yung pong akin pong naitopic na doon po sa aklat po ng Matthew 16. At doon po lagi ko po itong naaalala. Na talagang totoo po na ano po ang sinabi po dito ni Apostol Pedro. You are Christ, the Son of the living God. Kaya kung tayo pinaniniwala na siya po yung Kristo, yung ating pong tagapagligtas, kung tayo pinaniniwala na siya yung Diyos na buhay at siya yung Kristo na kung siya ibinigay sa atin po ng ating pong Panginoon, kapatid, hindi po mawawala ng saysay. At kapag ito po yung pong nanatili sa ating pong puso, makikita po natin na mapanghahawakan po natin yung lahat na pangako ng ating pong Panginoon. Hindi niya sasabihin na He is the way. Hindi niya sasabihin na kung saan He is the light. He is the bread of life. He is the resurrection and the life. He is the Alpha and the Omega. He is the door. He is the good shepherd. Kaya niya pinauunawa po sa atin upang anuman ang ating pong pinagdadaanan, alalahanin mo, ang nagsalita nito ay isang Diyos na buhay at dakila at tapat na ang layunin niya sa ating buhay
na tayo po ay maging kagamit-gamit ng ating pong Panginoon. Ano pa yung hahanapin mo? Napakaganda po ng awitin. Glory to God. Siya yung Diyos sa lahat ng panahon. Amen. Kung totoo na siya po yung Diyos sa lahat ng ating pong Panginoon, hindi ka manlulupaypay. Kung tayo po'y naniniwala na siya yung Diyos noon, ngayon at sa darating, ano ang ginagawa mo sa panahon ng ikay nagsosolo? Kapag sinabing siya yung Diyos sa lahat ng panahon, totoo ang buhay mo, gagamitin. Amen. Sa lahat ng panahon, ipakikilala mo, anuman ang pinagdadaanan mo, na totoo ang Diyos ang magbibigay ng solusyon sa lahat ng ating pong mga problema. Amen. Kaya po napakabuti po ng ating pong Panginoon. At dito po na kung saan sa ating pong pag-aaralan po ngayon, glory to God, ang kahalagahan ng asin. Amen. Maaari makikita po natin na marami ng beses natin itong naririnig, asin at ilaw. Glory to God. Pero ngayon ang ating pong pagtutuunan, ang kahalagahan ng asin. Glory to God. So simulan po natin ating pong basahin sa aklat po ng Matthew 5. Glory to God. Praise the Lord. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kapag ang asin ay nawalaan ng alat, paano ito muling aalat? Wala itong kabuluhan kundi itapon na lamang at yurakan ng mga tao. Praise God. Sige po, tayo po ay pumikit at manalangin. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, tunay nga po na kaibuti mo. Wala ka pong katulad. Lord, salamat sa kapangyarihan ng iyong pong banal na Espiritu. Sapagkat sa mga awitan pa lamang, Panginoon, ramdam na ramdaman namin ang iyong presensya. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon, yung salita mo na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord God, dalangin ko po na habang ito po'y amin pong pinag-aaralan, Holy Spirit, kayo po mang-uusap sa puso ng bawat isa. Sapagkat totoo nga, bilang kami po'y tinawag mo't pinili, Panginoon. Lord God, ang layunin mo, dakilang Ama. Kami po'y magsilbing asin, dakilang Diyos. Ang layunin mo, dakilang Diyos, magbuhat na kami makakilala sa iyo, makita sa amin ang larawan mo, Panginoon. Kaya Lord God, dalangin ko po sa pag-aaralan po namin ng iyong mga salita. Dalangin ko po mabuksan ang puso, mabuksan ang pandinig, at kung saan ang matigas na ulo, Panginoon, ang kanila pong magawa, sila po'y sumunod po sa iyo. Ang matigas na puso na hindi makapagpatawad, hindi makaunawa, magawa po nilang makapatawad at umunawa sa mga taong hindi kauna-unawa. Sapagkat dito po mapapatunayan na totoo nga po na kami po'y asin ng sanlibutan. Kaya Lord, samahan niyo po kami mula simula sa pag-aaralan ng salita mo, Panginoon. Tanging ikaw po lamang ang aming itataas. Ikaw po ang aming itatanghal. Ikaw po, Panginoon, ang aming pong pararangalan, Panginoon. Sapagkat totoo, Panginoon, kami pong lahat ng mga anak mo na nagsasama-sama, kami po'y naririto, dakilang Diyos, upang ikaw ay maparangalan sa buhay namin. Upang kami tumatag, upang kami lumakas, Panginoon, sa kabila po ng mga pinagdadaanan, Panginoon, ng mga suliranin. Salamat, sapagkat hindi tiniyan ng mga kapatiran ang signal number 3, Panginoon, na nasa Laguna. Hindi nila tininyan, Panginoon, ang mga darating na bagyo, sapagkat ang kanilang pananampalataya, mas makapangyarihan ka sa anumang signal na ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa, at ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya mo po, Panginoon, Lord God, hawiin, Panginoon, ang dilim. Kaya mo, Panginoon, patigilin ang alon. Kaya mo patigilin ng mga hangin, Panginoon. Kaya Lord, salamat, salamat po. At dalangin ko po, lahat ng naririto, Panginoon. Lord God, ang kalapong puso't isip, maituon sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, gamitin mo lang ako, Panginoon, na daluyan ang iyong pong salita. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Salamat, salamat po, glory to God. So makikita po natin dito na kung saan asin. At alam po natin na ito po ang pinakamura, pero pinakamahalaga sa loob po ng tahanan. Minsan di ba nababaliwala ang asin? At kung atin titingnan sa lahat po ng mga ginagamit na mga flavoring, sa lahat ng ginagamit po na kung saan na mahalagang bagay po sa ating puntahanan, ito po ay napakamura pero napakahalaga. Amen. So makikita po natin na kung ating pong titingnan, ano ba yung mga kahalagahan ng asin?
Praise God. Na makikita po natin dito, bagamat nga sabi ko nga po, bagamat ito po ay mumurahin, bagamat ito ay kung saan ay sabi nga ay napakawalang kahalahalaga. Minsan ang ibang mga gamit natin, i-display sa pinakamagagandang lalagyan. Diba? Lalo't yung mga mamahalin na ingredients. Pero ang asin, nakalagay sa palayok, nakalagay sa mumurahing garapon, diba? Pero hindi natin namamalaya, ito po pala yung napakahalaga sa loob ng ating tahanan. So makikita po natin dito, ano ba yung kahalagahan ng asin? Tungkulin ng asin, preservative. Amen? Number 1 po, na kung saan na ginagawa sa atin ng asin, ito po ay na kung saan nagiging preservative. Ano po yung preservative? Pampalasa po ito. Pampanatili, glory to God. Ibig sabihin, pinipreserve. Kung isang halimbawa at alam po natin na pagdating po sa mga pagkain, pagdating po sa mga isda, glory to God, alam po natin na kapag ang isa pong ulam o animang isda o manok o baboy, kapag ito po'y nalagyan po ng asin, na pananatili po yung kanya pong lasa. At kung atin pong aalalahanin nung unang panahon po, at ito po ay kahapon po, araw po ng Miyerkules, doon po sa amin pong Bible study, glory to God, na makikita po natin dito, na pinananatili po ng ating pong Panginoon, maging kahapon po sa amin pong morning prayer. Sa amin pong Bible study, yan po rin ang amin pong napag-usapan. Maging doon po sa Bible study ko po sa Platero, kung bakit ito pong asing ito, sobra po ito na kung saan ay nagbigay po sa akin ng malaking impact. Dahil napakarami pong ipinauunawa po ito pong asin. Nasabi nga po ito na pananatili, glory to God, hallelujah. So ibig sabihin na pananatili yung kung saan na preserve, glory to God. Kung tayo po may mga isda, kapag ito po ay hindi nalagyan ng asin, ito po ay mabubulok. Glory to God. At nung araw po, sabi nga po, nung araw, hindi na mauso po yung freezer. Hindi uso po yung rep. Ano po ginagawa nung araw? Di ba nagtutuyo ng mga isda, nagtutuyo na kung saan yung po mga ginagamit na mga hipong, ginagawang hibe, nagtitinapa. So ano po ginagamit dito? Asin. So ibig sabihin, ito po mga gantong pangyayari, nakikita po, napakahalaga pala yung asin. Nung unang panahon, ito po ang pinakamahalaga, na kung saan na kung wala kang asin, ibig sabihin, wala kang ulam na magagamit. Praise God. So ibig sabihin, dito po ipinakikita sa ating buhay. Kung nakikita po sa ating pong buhay, na tayo pinagsisilbing isang asin, gagamitin ka ng ating Panginoon para yung mga taong nawawala ng pag-asa, yung mga sana'y magpapakamatay na, yung kung saan magbibikti na sa kanilang buhay. Pero kapag may ginamit ang ating pong Panginoon at nakita sa buhay mo o nakita sa mga mananampalataya na nakikita ang liwanag ng ating Panginoon, ang mga taong yan na nadidiliman magkakaroon ng pag-asa. Yung mga tao na kung saan ay wala na silang inaasahan, madilim na ang kanilang buhay, pero kung merong isang tao na nakikita yung asin sa kanya pong buhay, magsisilbi ka na kung saan ay magpe-preserve ng buhay ng isang tao. Yung dati sanang malulugmok na sa kasamaan, yung dati sana na kung saan ay lulong na lulong pa sa bisyo, pero kung ikaw na mananampalataya at tinawag ng ating Panginoon, nakikita sa buhay mo ang pagiging asin, gagamitin ka para sila ay maligtas. So ano pong pinaunawa? Nagpe-preserve ng buhay. Amen? Pinahahaba ang buhay. Pinagaganda ang buhay. Glory to God. Kaya makikita po natin, ito po ay nagagamit bilang preservative. Next po, glory to God. Ang asin ay mahalaga para pampalasa. Praise God. Flavor. Pampalasa. Dahil miski po ano ang ating pong ilagay, sa ating pong iluluto at walang asin, wala po rin itong lasa. Amen. Lalo na po pag ikay magluluto po ng manok, baboy, isda, pag wala pong asin, wala pong kwenta ang atin po na kung saan ay kinakain. Kaya minsan, pagkatapos na tayo po ay maglagay na ng asin at medyo matabang, sabihin walang lasa. Ano gagawin? Kukuha pa ng iba. Kukuha ng patis, kukuha ng toyo, pero galing pa rin yun sa asin. Praise God. So makikita po natin, tayo po sa ating pong buhay, tayo po yung nagsisilbing pampalasa. Amen. Kaya lagi po natin ilalarawan ng ating sarili sa isang asin. Kulbitin mo yung katabi, ikaw ba'y asin? Amen. Sa kanan mo, ikaw ba'y asin? Praise God. Hallelujah. So ibig sabihin, kung ikaw po'y asin, glory to God, mahalaga ka sa sanlibutang ito. Amen.
Kung ikaw ay asin, ibig sabihin, ikay nagsisilbing pampalasa. Nagbibigay kasiyahan. Amen? Kasi ang tamang-tama po yung pagkakatimpla, sabi mo, ang sarap naman ang luto mo. Glory to God. Pero ibig sabihin sa ating pong buhay bilang mananampalataya, kapag kitang-kita ang asin sa buhay mo, ikaw ay gagamitin ng Panginoon para yung buhay ng mga kaibigan mo, yung buhay ng kakilala mo, makikita mo magiging kaaya-aya yan sa Panginoon. Amen. Magsisilbi yan na kung saan ay kagalakan ng ating kapitbahay, kagalakan ng pamilya, at higit sa lahat, kagalakan ng ating pong Panginoon. Magbibigay kasiyahan sa ating pong Panginoon. Kaya tayo pong lahat, lagi po nating nasain na tayo po ay maging asin upang tayo po ay maging pampalasa. Amen. Glory to God. Number 3, pangatlo po, glory to God. Hallelujah. Ang asin ay puti. Glory to God. Nangangahulugang purify o kadalisayan. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito na dito po ang ating pong buhay, kung nananatili po sa atin ang pagiging asin, nakikita po sa atin ang kadalisayan. Nakikita po sa atin yung na-purify ang ating pong buhay. Na kaya kinakailangan na kung saan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ating pong naririnig, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating pong nababasa, dito po magpapatotoo na talagang totoo na tayo po ay mayroong malinis na puso. Dalisay ang ating pong puso at yan po yung kailangan po ng sanlibutang ito. Glory to God. Sapagkat sinabi po dito na kung saan sa aklat po ng Santiago 4:4, glory to God, ating punti niya ng aklat po ng Santiago. Hallelujah, Lord God. Hindi ba ninyo nalalaman kayong mga nangangalan niyang lalaki at babae na nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya ang sino mang nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Amen? So ibig sabihin, kung tayo po mismo na nakikita po sa atin yung pagiging malinis, kinakailangan hindi po tayo naaayon sa gawa ng mundong ito. Hindi kinakailangan tayo po ay nangangalunya. Mga lalaki, mga babae, kinakailangan na iisip po natin na tayo po'y maging kaibigan ng Diyos. Kaya kapag ikaw po'y gumagawa ng mga bagay na ito, ikay kaaway ng Diyos. So ibig sabihin, tayo po'y maging katulad ng isang asin na pure, maputing-maputi po ang ating pong pagiging asin dito po sa sanlibutang ito. Kaya kinakailangan ang mga bagay na ito ay atin po na kung sa'y talikuran. At ang ating pong gawain na tayo po'y maging kaibigan ng Diyos. Kaya anuman yung ginagawa po natin na hindi po kalooban ng ating pong Panginoon, ikaw ay kaaway ng ating pong Panginoon. Pero kung tayo po sa ating pong buhay, mananatili ang kapuruhan, masasabi natin, Lord, totoo, ako'y karapat-dapat na magpuri at sumamba sa iyo. Amen. Ano po sabi sa aklat po ng Romans 12 verse 2? Glory to God. Huwag na yung iayon ang inyong mga sarili sa kapanahonang ito. Sa halip, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Ito'y upang masuri ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng ating pong Diyos. Amen. Para makita po yung kapuruhan ng ating pong puso. Para makita tayo po'y dalisay sa harap ng ating pong Panginoon. Huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutang ito. Sa papaanong paraan? Magbago tayo ng ating isip. Sapagkat kapag nabago na po ang ating pong isip sa takbo ng mundong ito, ang gagawin muna ay ang isip na inilalagay sa atin ng ating pong Panginoon. Amen? Tulad nga po ng patotoo ni Sister Lynn, na kung saan dati siya po ay sunod na sunod sa takbo ng sanlibutan. Ginawa na niyang lahat ang gawa ng mundo. Nakita niya na talagang kapag ikaw ay gumagawa ng gawa ng laman, gawa ng mundo, kaaway ka ng Diyos. Kaya kapag tayo po'y kaaway ng Diyos, walang direksyon ang ating pong buhay. Kapag tayo po'y kaaway ng Diyos, wala kang kapayapaan. Kapag tayo po'y kaaway ng Diyos, wala kang karunungan. Pero once na tayo po'y umaayon na sa kalooban ng ating pong Panginoon, ang number 1, tatalikuran mo ang gawa ng mundo. Amen? Yan po ang kanya po naging desisyon. Kayong bawat oras, bawat araw ng kanya pong buhay, ang lagi niyang ninanasa, maluwalhati ang Panginoon sa kanya pong buhay. Kung kailangan na lagi siya magpurit, sumamba, manalangin,
Glory to God. Maghayag ng salita ng Panginoon, ito'y kanyang ginagawa. Bakit? Tinalikuran na niya ang gawa ng mundo. Amen. At ang ginagawa niya ngayon yung kalooban ng ating Panginoon. Once na tayo gumagawa ng kalooban ng ating pong Panginoon, ibig sabihin, wala ka na sa mundong ito. Kapag malinis na po yung ating isip, kapag hindi na po tayo sumusunod sa mga pasyon ng mundo, na kung saan ay nauso lamang ang labas, ang dibdib, sunod agad sa passion. Amen. Kapag natuto na ngayon yung, kumbaga sa nakikita natin sa mga sa FB, sa mga lansangan, na kung saan ay naando na magpo-post, minsan tumutulat ka na rin doon. Amen. Pero ang lagi natin tinyam, ang Diyos ba ay nalulugod sa buhay ko? Ang Diyos ba ay napararangalan sa buhay ko? Nakikita ba sa akin ang kadalisayan ng aking pagiging Kristiyano? Hindi kaya ang ating Panginoon nagsisisi bakit tayo tinawag at pinili? Amen? May mga panahon na parang katawa-tawa ang ating ginagawa. Pero kung ating pong maaalala, ang ating Panginoon nalulungkot. Dahil ang nais ng ating pong Panginoon, laging siya ang maitaas sa ating buhay. Laging siya ang maparangalan. Glory to God. Once na ang ating pong Panginoon ang laging napaparangalan sa ating buhay, kapatid, hindi mag-aatubili ang ating Panginoon para po tayo pagpalain at tayo po'y ingatan ng ating pong Panginoon. So, pangatlo po yan, Lord. Ang pang-apat po, ang asin ay ginagamit bilang fertilizer o pataba. Wow, magtataka kayo. Di ba? Bakit ang asin ay gagawin pataba o fertilizer? Hindi po ito ibig sabihin na ilalagay mo doon sa puno yung asin. Ang ibig sabihin po, ang tinutukoy po dito na kung saan napataba, glory to God, ibig sabihin, kapag ang ating pong buhay ay punong-puno, o kitang-kita sa atin ng pagiging asin, magsisilbi tayong pataba. Amen. Magsisilbi tayong pampasigla sa mga kapatiran. Magsisilbi tayo na kung saan ay magbibigay buhay sa mga walang pag-asa. Magsisilbi tayo na kung saan tayo gagamitin ng ating pong Panginoon para ang isang nanlulupaypay ay sumigla. Yung isang wala ng panahon sa pagpagamit sa ating pong Panginoon, once na ikaw na naghahayag ng salita ng Panginoon, karapat-dapat ang buhay mo sa ating pong Panginoon, ikaw ay gagamitin ng Panginoon para yung mga tao na kung saan ay mga weak, sila ay maging strong. Amen. Yung walang gana na sumunod sa ating pong Panginoon, sa pamamagitan ng buhay mo, gagamitin ka para sila ma-encourage na kung saan, na habang nakikita nila, habang namamalas nila yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ng isang tao, na kung saan ay nakikita yung pagiging asin, ikaw mismo maiingganyo. Amen. Ikaw ang magbibigay sa kanila na kung saan pampasigla. Ang isang halaman, kapag ito po ay kung saan ay dying na, kuunti lamang hampas ng hangin, tumba na ito. Bakit po? Kasi once na isang halaman ay kulang sa dilig ng tubig, ito ay dying. Pero tayo po mga mananampalataya, tayo po'y gagamitin upang tayo ang magsilbing pataba sa buhay ng mga mananampalataya na naandun sa panlulupaypay. Tayo po'y magbibigay buhay. Tayo po'y magpapasigla po sa kanila pong buhay. Glory to God. Ano po sa aklat po sa Santiago 1? Pakitin niyan po ang aklat po sa Santiago 1:27. Glory to God. Ang dalisay at walang dungis na relihiyon sa harapan ng Diyos Ama ay pagdalaw sa mga ulila, sa mga babaeng balo, sa kanilang mga paghihirap. Ito ay upang maingatan ang kanyang sarili na hindi mabahiran ng sanlibutan. So ibig sabihin, ipinakikita po rito na kung tayo po ay puro sa paningin ng ating pong Panginoon, glory to God, hallelujah, makikita po natin dito na talagang totoo tayo po'y magiging gamit. Amen. Tayo po'y magiging kaaya-aya. Tayo po'y, kung tayo po'y magagamit po sa sanlibutan ito na tayo po marunong tumulong sa mga balo. Tayo po marunong tumulong sa mga ulila. Tayo po'y marunong tumulong sa ating po mga kapatiran na kung sa'y nangangailangan po ng tulong, ikaw ay nagsisilbing isang pataba sa kanilang pong buhay. Gamit ka ng ating pong Panginoon. Hindi ka makasarili, kundi ikaw na lamang, sarili mo na lamang iniisip mo. Pero ang mga taong gantong may pananaw, ikaw po'y nagsisilbing isang asin ng sanlibutan. Amen. So pang-apat o pang-lima po, glory to God, hallelujah. Ang asin ay nagiging sanhi ng thirst o pagkauhaw. Amen.
Sapagkat kapag ikaw po ay naando na po yung kung sa pagnanasa mo, na kung sa ikaw po ay magsilbing asin, ikaw ay nagkakaroon ng hunger and thirst for righteousness. Amen. Nagkakaroon ka ng kauhawan. Nagkakaroon ka ng pagnanasa na kung saan magawa mo yung kalooban ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ano po ang sabi po sa aklat po ng kung saan ay Matthew 5:6. Hallelujah, Lord God. So ang asin po, ito po nagsisilbi sa atin na kung saan nagkakaroon po tayo ng pagkauhaw. Nagkakaroon po tayo ng hunger and thirst for righteousness. Dahil ano po ang sabi po sa Matthew 5:6. Pinagpala ang mga nagugutom at mga nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Kaya kapag tayo nandun na po yung ating pong kaalaban, kapag tayo po ay kung say ramdam na ramdam natin yung pagsama sa atin po ng ating pong Panginoon, meron ka ng maalab na pagnanasa. Kaya kapag ikaw po ay nagkakaroon ng maalab na pagnanasa na magawa mo ang katwiran ng ating pong Panginoon, you have hunger and thirst for righteousness. Amen, naando na yung kaalaban mo. Naando na yung kauhawan mo. Naando na yung pagnanasa mo na ikaw ay magsilbi na kung saan makita sa iyo na ikaw na kung saan nauuhaw sa katwiran ng ating pong Panginoon. Ano ang pangako ng Panginoon? Pinagpala ka. Bakit? Bubusugin ka ng ating Panginoon. Kaya kapag ang kalooban po ng ating pong Panginoon, ang ating pong ninanasa, kapatid, hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Bubusugin ka ng ating Panginoon. Bubusugin ka sa kapayapaan, bubusugin ka sa kalakasan, bubusugin ka sa iba't ibang uri ng pagkapala na inilalaan sa lahat ng sumusunod sa ating pong Panginoon. Amen. So yan po yung kung saan, yan po yung pong mga kahalagahan ng isang asin. Praise God. Next po, praise God. Paano mapapanatili ang pagiging asin? Glory to God. So dito po natin makikita, para mapanatili po yung pagiging asin, hindi po pwedeng basta po lang tayo nakaupo. Ibig sabihin, meron po tayong gagawin para manatili sa atin ang alat. At lagi po nating bibigyan po ng pansin na kinakailangan para tayo po'y makainganyo, para po makita sa atin na tayo po'y nagiging fertilizer, tayo po'y nagkakaroon ng purified heart, na tayo po'y nagsisibing flavor, na tayo po'y nagsisibing nagiging preservative, kung saan kinakailangan meron po tayong gagawain. Amen? Para manatili po sa atin ang pagiging alat. Ang pagkakaroon po ng alat. Glory to God. So ano po yung number 1 na dapat po natin gawain? Maging masaya, mapanalangin, at mapagpasalamat. Amen? Ano po sabi po sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Sapagkat totoo kapag ang isang tao ay lagi pong masaya, anuman ang sitwasyon na kanya pong pinagdadaanan, siya ay magpapasalamat. Amen? Anuman sitwasyon na kanya pong gagawin, siya po ay mananalangin. Kaya napakahalaga po na sa buhay po ng mga mananampalataya para hindi po mawala sa atin ang pagiging asin. Glory to God. Kinakailangan lagi po tayong nagiging masaya sa ating pong buhay. Amen. Ano po sabi po sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 16? Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dito, ang sabi do, rejoice. Amen. Magpakasaya tayo. I say rejoice. Magpakasaya tayo. Ibig sabihin, lagi po tayo na kung saan ay maligaya. Ano man ang sitwasyon na ating pong pinagdadaanan, kinakailangan maging maligaya ka. Kailan ka lang magiging maligaya kapag ikay maraming pera? Kapag dumarating ang 13-month pay? Kapag ikay napapadala ng anak mo? Pero nasabi ng Panginoon, lagi tayo maging masaya. Kapag tayo lagi pong masaya sa ating pong buhay, hindi makapapasok ang gawa ng kadiliman. Kapag tayo po'y lagi nagpapakaligaya sa ating pong Panginoon, hindi ka magkakaroon ng high blood. Amen. Sapagkat ang isang tao pong masaya, yung sinabi sa aklat po ng Kawikaan, a merry heart doeth like a good medicine, but a broken heart drieth the bone. Kaya kapag ang isang tao po'y masaya, ibig sabihin ito po'y nagsisilbing isang mabuting kagamutan sa ating pong katawan. Hindi ka nag-iisip ng masama. Wala kang inggit, wala kang galit, wala kang puot, wala ka na kung sa'y pag-aagang-aman sapagkat ang alam mo, ang Diyos ang magtutusto sa iyo.
Amen? At ano po yung verse 17? Na kinakailangan na tayo po'y lagi po tayong nananalangin. Amen? Pray without ceasing. Lagi po tayo manalangin. Manalangin po tayo ng walang humpay. Glory to God. Naglalakad tayo, nagdadrive. Glory to God. Nagluluto, naglalaba. Manalangin ka. Amen? Hindi ka man nakapanalangin ng isang oras. Pero kung ikaw naman, sa bawat minuto ng iyong oras, ikay nananalangin. Yan po ang pray without ceasing. Tulad ng ginagawa po ni Sister Lynn. Habang siya po'y nagdadrive, pray siya ng pray. Yung mga nakakasalubong niya, yung naglalakad, nananalangin. Amen, nananalangin ka. Ibig sabihin, ikaw ay nag-i-intercede. At yan po yung buhay ng mga mananampalataya. May makita ka sa akin po, buhay ko na po yan. Lalo pagka po kami nakakasalubong, nakakasabay ng mga ambulansya, ipinagpe-pray ko agad yan. Lord, sino man po ang laman po noon? Ano man po ang kanya pong pinagdadaanan, akin po siyang idinudulog sa iyo. Tulungan niyo po silang makapagtiwala, manampalataya sa iyo. At doon sa sitwasyon na kanilang pong pinagdadaanan, kailangan pong may nananalangin. Pray without ceasing. Ano man ang sitwasyon mo, lagi kang manalangin. Sapagkat yan ang kailangan po ng lahat ng mananampalataya. Lagi po natin naririnig yan. Sa mga radyo, telebisyon, Facebook, puro panalangin, panalangin. Bakit po? Ito ang kailangan ng mga mananampalataya, ang laging nananalangin. Sapagkat kapag tayo po'y lagi nasa attitude ng panalangin, hindi po makapananaig sa ating isip ang dyablo. Amen? Na kung tayo po'y nananalangin, no way ang gawa ng dyablo sa ating buhay. Hindi ka makapag-iisip ng masama sa iyong kapwa, sapagkat ikay lagi nasa attitude of prayer. Amen? Verse 18. Ano po yung verse 18? Glory to God. Hallelujah. At magpasalamat kayo kahit anong mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na kay Kristo Jesus. So ibig sabihin, ipinauunawa dito ng ating pong Panginoon. Lagi po tayong nagpapasalamat. In all ways, give thanks. Kapag sinabing always, ano man ang iyong nararanasan. Amen. Pangit man o maganda, lagi po tayong magpasalamat. Amen. Lagi tayo na kung saan ay may kagalakan, na kung tayo nakakaranas ng problema, ang lagi nating aalalahanin, ang problemang ito'y may gamit ng Panginoon. Kaya ano gagawin? Magpapasalamat ka. Kung meron man tayo na kung saan ay mga kapitbahay, meron tayong anak na kung saan nakikita natin ang pangit na ugali, magpasalamat tayo. Sapagat ang katigasan ng ulo minsan ng ating pong anak, gamit ng Panginoon para lalo tayong lumuhod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ang lahat ng sitwasyon gamit ng ating pong Panginoon para magawa po natin na lagi po tayong makapanalangin. Amen. Para po tayo ay hindi po mawala sa ating po ang alat. Yan po ang dapat po nating gawain. Number 2, maging mapagbasa po tayo ng Biblia. Amen. Sapagkat ang isa pong mananampalataya, kapag hindi po siya mapagbasa ng Biblia, yan po ay nagiging compromising Christian. Amen. Kapag ang isa pong mananampalataya, hindi po siya palabasa po ng Biblia, darating ang isang araw, manlulupaypay ka. Pero kung ikaw ay lagi na kung sa'y nagbabasa po ng Biblia, anuman ang sitwasyon na yung pinagdadaanan, pagtatagumpayan mo ang lahat ng ito. Ano yung sinabi sa aklat po ng Joshua 1:8 and 9? Glory to God. Hallelujah. Huwag mong kalilimutan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Praise God. So, ibig sabihin, kapag tayo po'y lagi po tayo na kung sa'y nagbabasa ng salita po ng ating pong Panginoon, uunlad ka. Amen. Magtatagumpay ka. Magiging masigla ka. Mararanasan mo yung mga pangako ng ating pong Panginoon. Sapagkat kung tayo po'y walang salita, ang buhay mo'y nasa dilim. Amen. Bakit po? Ang sabi sa aklat po ng Awit 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan ng aking mga paa at liwanag ng aking landas.
So ibig sabihin, kung tayo po may salita po ng ating pong Panginoon, magliliwanag po ang bawat lalakarin natin. Kung tayo po may salita po ng ating pong Panginoon, anuman ang yung lalakarin, ito'y isasangguni mo sa ating pong Panginoon. Mga salita niya. Mga salita niya na kung saan ito yung ating magiging gabay. Kaya kung wala po tayong salita, walang direksyon ang ating pong buhay. Kaya kinakailangan po natin na lagi po tayo na kung saan nagbubulay-bulay. Nagbabasa ng kanya pong salita. Sapagat ang salita ng Diyos ang may kapangyarihan na magbago ng ating buhay. Ang salita ng Diyos ang may kapangyarihan na magbigay sa atin ng kalakasan. Magbigay sa atin ng kagalingan sapagat lahat ng salita ng ating pong Panginoon. Sa kanya po, yes and amen. Totoo po ito. Kaya kung tayo po'y laging hahawak sa salita po ng ating pong Panginoon, walang Kristiyano na mabubuhay sa kadiliman. Walang Kristiyano na mabubulit sa kasalanan. Bakit po? Sapagat ang salita ng Diyos ang mangungusap sa Kanya. Sapagat ang salita ng Diyos, ito po ay kinasihan ng banal na Espiritu. Kaya kapag tayo po'y nagbabasa po ng salita po ng ating pong Panginoon, dito po makikita na kung paano po tayo kinakausap ng ating pong Panginoon. Baka busy ka. Busy ka sa maghapon. Busy ka sa trabaho mo. Maghapon wala ka ng tigil. Glory to God. Pagdating ng gabi, hindi ka malang makapanalangin. Hindi ka malang makahawak ng Biblia. May panahon ka sa lakad, nag-e-enjoy sa buhay, pero hindi nag-e-enjoy sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya lagi po nating nasain. Huwag natin itong pababayaan. Sapagat ito po yung kung saan, yung napakahalaga sa buhay po natin, tayo po mga mananampalataya. Sapagat hindi natin alam kung kailan darating sa atin ang problema. Pero kung lagi po tayo may salita ng ating pong Panginoon, yan po yung magiging pananggap po natin sa nagliliyab na palaso ng kadiliman. Kaya kinakailangan po natin ang salita ng Panginoon. At yan po yung napakahalaga po sa buhay po natin. Pangatlo, glory to God, hallelujah. Magsabuhay ng mga salita ng Diyos. Amen. Kinakailangan tayo po'y nagsasabuhan ng salita ng Panginoon. Kung tayo po'y nagbasa at ito po'y atin pong nabasa, kinakailangan isabuhay mo. Kapag nabasa mo yung saklat po ng Romans 12, ibigin mo ang iyong kaaway. Praise God. Kung siya'y nagugutom, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Minsan magreklamo ka pa. Sinabi na sa inang Panginoon, huwag kang gaganti sa mga mahasamang gumagawa sa iyo. Ibigin mo pa sila. Mahirap gawain? Totoo, mahirap. Pero kung tayo po ay babat sa presensya ng ating Panginoon, miski hindi karapat-dapat na patawarin ba, gagawa mong patawarin. Bakit? Ang Diyos ang nagsasalita sa iyo. Ang Diyos ang nagbibigay sa inang inspirasyon para magawa mo yung kanya pong kalooban. Amen. Kaya kinakailangan tayo po'y magsagawa ng salita po ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Santiago 1:22 hanggang 25. Glory to God. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lamang ang inyong sarili. Amen. Next po. Dahil kung nakikinig lamang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman yet tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin. Praise God. Hallelujah. Next, glory to God. Na pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. So ibig sabihin, ang nais ng ating pong Panginoon, anuman yung salita na nabasa mo, narinig mo, ang kinakailangan ito'y ating pong isagawa. Ano po sabi po sa verse 25? Verse 25 po. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lamang na nakalilimot agad ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. So ibig sabihin, kung ano man po yung pong ating pong nabasa, yung sinabi sa aklat po ng Joshua. Glory to God. At ito po'y ating pong nabasa, kinakailangan, ito po'y ating pong isabuhay. Huwag po tayong katulad ng isang tao na parang humaharap lamang sa salamin at kapag nakita ang kanyang mukha, pag alis, wala na.
Pero ang salita po ng ating pong Panginoon, once na ito po'y narinig mo, nabasa mo, isagawa mo. Sapagat ang pangako ng ating pong Panginoon, ang sino man magsasagawa ng kanyang salita, siya'y pagpapalain sa lahat ng kanya pong mga gawa. Hindi mawawalan ang saysay lahat yan. Kapatid, sapagat ang salita ng Diyos, ito yung kailangan nating lahat. Yan po ang iniwanan sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Glory to God. Maging mapagmahal sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatiran. Praise God. Kaya kinakailangan tayo po'y maging mapagmahal. Wala po tayong pipiliin. Kung may lumalapit po sa atin at bigyan po tayo ng conviction ng ating pong Panginoon, isagawa po natin to. Ano po sabi nga sa aklat po ng Galatia 6, 9, and 10? Kaya nga huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito ng ating pong Panginoon. Gumawa po tayo ng mabuti. Glory to God. At huwag po tayong susuko. Ano po sabi po sa verse 10? Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya pala talagang tungkulin po natin yung tayo po yung magtulungan. Kasi sa mga ganitong po pagkakataon, ipinakikita po natin yung pagmamahal po natin sa ating pong kapatid. Lalo na po sa ating pong kapatid sa pananampalataya. Kaya ibig sabihin tayo pong lahat na kung sa'y nakakaluag sa buhay. At meron po tayong kapatid na nangangailangan, tulungan po natin. Dahil ang sabi ng Panginoon, wag po tayong susuko. Wag tayong mapapagod sapagkat tayo din ang tatanggap ng gantimpala. Tayo rin yung kasi magtatamasa sa ating pong buhay. Sapagkat ito'y utos ng ating pong Panginoon, kinakailangan ito po'y ating pong isagawa. Dahil ako po'y naniniwala, hindi po palalapitin sa iyong isang tao na wala ka miski 10 piso. Kapag ang isa pong tao ay pinalapit sa iyo ng Panginoon, ibig sabihin, gamit siya ng Panginoon para i-practice mo ang pagmamahal sa iyong kapwa. Dahil ang sabi ito, lahat ng tao, wala kang pipiliin. Ang tutulungan mo ba lamang ay yung close friend mo? Ang tutulungan mo ba lamang ay yung umumahal mo? Ang tutulungan mo ba lamang yung kasamahan mo lamang sa church? Pati pala ibang tao. Bakit po? Once na tayo po'y tumutula sa ibang tao, pinatutunayan ng ating pong Panginoon. Yung mga taong niya kaya inilapit sa iyo, siya gagamitin ng Panginoon para mailigtas mo ang kalang kaluluwa. Kaya mga taong wala, na kung saan dito po napapractice kung paano po tayo magsasabuhay ng kanya pong salita. At totoo po, ang susi ng pagkapala ay sa pagbibigay. Amen. Sa pagtulong sa mga kapatiran. Dahil kung ang ating pong mga kapatiran ilalapit pa sa iba, ano ang sasabihin nila? O di ba may simbahan kayo? Sino po mapupulaan? Yung simbahan na ating pong kinasasaniban. Pero kung tayo po may pagkakataon, tumulong po tayo sa ating pong kapwa. Lalo na po sa ating pong mga kapatiran. Bakit po? Iisang espiritu kapag yan po'y umiiyak sa ating pong Panginoon, gumagamit po yan ng tao para po sila'y matugon. Dahil sabi ng ating pong Panginoon, siya'y bumaba sa lupa hindi para sa mayayaman. Siya'y bumaba sa lupa para po rin sa mahihirap upang sila'y magsiyaman. Amen. Paano po yayaman ang isa pong mahirap? Kapag sila po'y tinangkilik ng mga mananampalataya. Kapag ipinakita sa kanila yung pagmamahal. Kapag ipinakita sa kanila na totoo ang Diyos mo ay buhay at nagpapala. Ay kung inakailanlapit sa kapatid mo, hindi yung pantutulungan. O akala ko ba ang Diyos mo ay buhay? Diba? O akala ko ba ang Diyos yung nagpapala? Eh bakit kami na walang Diyos? Hindi mo mabigyan. Amen? So ibig sabihin lahat po ng tao na inilalapit sa atin, at tayo po'y binigyan ng conviction ng ating pong Panginoon. Kung wala kang halimbawa, wala kang hinihiram sa iyo 100. Kung wala kang 100 o miski 20, pang merienda. Kung manghiram sa'yo ng 5,000, wala kang ipahiram na 5,000. Kapatid, wala ako ipahiram sa'yo ng ganyang kalaki. Pero ito yung kaya ko. Dahil ako naniniwala, talagang totoo, sa Diyos wala pong malilihim. Alam ng Panginoon kung ano sitwasyon mo. Dahil hindi hahayaan ng Panginoon na ipumunta sa iyo para lang siya mabigo. Kaya pinalalapit sa iyo para mapatunayan na kayo nga ang anak ng Diyos na pinagpapala. Amen. Praise God. Hallelujah.
Hallelujah, Lord God. Number 5, glory to God. Maging masunurin sa bawat gawain na itinalaga na gawain sa loob ng iglesia. So, ibig sabihin, kapag may gawain po sa loob po ng iglesia, kinakailangan tayo po ay pumunta. Amen. Sapagkat sa pagtitipon-tipon ng mga anak ng Diyos, naririyan ang ating pong Panginoon. Baka hindi ka na nakakatid ng linggo, hindi ka pa nakakatid ng Martes, hindi ka pa nakakatid ng Miyerkules, hindi ka pa nakakatid ng Sabado. Ano kaya ang espiritu mo? Masigla pa kaya? Baka may panahon ka sa pag-i-scroll ng Facebook. Pero pagdating naman sa pag-i-scroll sa Bible, wala kang panahon. Kinakailangan maging balanse po ang ating pong buhay. Magbigay po tayo ng panahon. Amen. Sa gawain ng ating Diyos. Sapagkat kapag tayo po'y nakakadalo sa gawain po ng Panginoon, may mga Bible study na itinalaga sa inyo pong lugar, attend po kayo doon. Kung kayo po'y malayo sa simbahan, sa mga kapatiran, magkaroon po kayo ng fellowship. At makikita nyo, tayo po'y nagpapalakasan. Sapagkat yan po ang sinabi po sa aklat po ng Hebreo 10:25. Glory to God. Ang sabi sa aklat po ng Hebreo 10:25, huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa bawat pagtitipon. So, ibig sabihin, anumang pagtitipon ang itinalaga, ito ay para sa Diyos. Amen. Sapagkat kapag tayo po'y dumadalo sa pagtitipon, ang sabi po ng Biblia, ito po'y pagsasama-sama o pagtitipon-tipon ng mga anak ng Diyos. Ano po layunin? Bakit tayo po'y nagsasama-sama sa pagtitipon? Upang maihanda po tayo sa araw ng kanya pong pagbabalik. Amen. So, ibig sabihin, napakahalaga po ang gawain. Napakahalaga po ang fellowship. Sapagkat dito po tayo lalakas. Dito po tayo tatatag. Sapagkat ang araw po ng linggo, saglit po lamang ang salita ng Panginoon. Pero po ang fellowship, minsan naaabot tayong 2 oras, 3 oras. Glory to God. Lalo po sa gawain po sa amin. Magsisimula kami ng alas 6, minsan alas 9 na ay pang magkahiwa-hiwalay. Hindi maubos ang patotoo. Glory to God. Bakit? Sapagkat naandoon yung kanilang kagalakan na sa pagkasama-sama, maipahayag nila ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Glory to God. At makikita po natin na talagang ang Diyos, ang nais niya, tayo pong lahat ay tumatag sa ating pong pananampalataya. Manatili po sa atin ang pagiging isang asin. Kaya kapag tayo po ay nagkukulang sa ating pong mga pinag-aralan ngayon, glory to God, nagkukulang ka sa pagbabasa ng Bible, nagkukulang ka sa pag-fellowship, nagkukulang ka sa paggawa ng mabuti sa iyong kapwa, tatabangang asin. Amen. Pero kung ito po'y patuloy po nating magagawa, mananatili sa iyo ang alat ng asin. Amen. Conclusion, glory to God. Babala. Praise God. Kapag sinabing babala, ito po ay warning. Hallelujah. Ano po sabi po sa aklat po ng Matthew 5:13b? Glory to God. Ngunit kung ang asin ay mawalaan ng alat, paano pa ito mapapaalat na muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kung hindi itapon at tapakan ng mga tao? Kaya warning po. Kung ang asin po raw ay mawawalaan po ng alat, at ang isang asin ay tatabang, wala na po itong kwenta. Amen? Ano po gagawin sa asin? Itatapo na lang at yuyurakan ng mga tao. Tayo po, tanong natin ating sarili. Tumatabang kaya ang asin sa atin? Yung ating kaya pagiging asin ay nawawala na ang alat? Kaya ito po'y warning po. Ano pong mangyayari kapag ang isa pong mananampalatay mawawala na po kanyang alat? Ano po sabi po sa aklat po ng Pahayag 3:15-16. Glory to God. So makikita po natin dito, kapag ang isa pong asin ay nawalaan ng alat, siya po ay wala ng saysay. Itatapo na lang. So ang sabi po sa aklat po ng Pahayag 3, glory to God, verse 15-16. Ang sabi po rito, glory to God, alam ko ang ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita.
Nakakatakot pag sinabi isusuka na ng Panginoon. So, ibig sabihin, pinauunawa po rito. Hindi pwedeng tayo po'y maging maligamgam. Aatin ng linggo, 2 linggo, 3 linggo, hindi na naman aatin. Hindi na nga umaatin ng Bible study. Wala na ngang gawain. Ano mangyayari sa'yo? Ikaw ay maligamgam na Kristiyano. Amen. Kaya ang paalala po ni Apostol John sa aklat po ng aditong pampahayag 3, ito po yung simbahan po ng Laodicea. Ang simbahan po ng Laodicea, sila po yung pong mga maligamgam na Kristiyano. Kaya ano po paalala po dito? Isusuka ka ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pag sinabi isusuka, aba, papalising ka na. Ayaw mo sumunod. Lagi na lang gusto mo ang ginagawa mo. At ang nakakalungkot, baka akala mo ikay napakainit. Baka akala mo tama yung buhay mo. Pero kapag ikaw ay kulang sa feeding ng salita ng Panginoon, kapag ikaw ay kulang sa pagkasagawa ng salita ng ating pong Panginoon, baka hindi mo na mamalaya ikaw pala maligamgam ng Kristiyano. Ang nais ng ating pong Panginoon, patuloy po tayong magpakaalab sapagkat kailangan tayo ng ating Panginoon. Kailangan makita po sa atin ang liwanag sapagkat ang mga maligamgam na Kristiyano, yan po ang kalimitan na kung saan ay nagbabackslide. Amen? Kaya paalala po, ating pong tanungin na ating sarili ngayon. Ako kaya nakapagbabasa pa ng Biblia? Ako kaya ay nagagawa ko pang umibig sa aking kapwa? Sapagkat ito po ang nais po ng ating pong Panginoon. Makita po sa atin ang pagkasabuhay ng salita ng Panginoon. Sapagkat ayaw po ng ating pong Panginoon na masayang ang kanyang dugo, ang kanyang buhay na ibinayad para lamang tayo maligtas. Ayaw ng ating pong Panginoon na tayo matakpuan sa panlulupaypay. Ayaw ng ating pong Panginoon sa araw ng kanyang pagbabalik, hindi tayo makasama. Sapagat ang layunin ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik, tayong lahat ay maisasama upang kung saan siya naroroon, tayo din ay pumaroon din. Di ba napakaganda ang plano ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay? Huwag natin landiin ang ating pong buhay. Tayo po'y magpatuloy sa ating pong Panginoon. Kung ano man yung ating pong kalalagayan ngayon, ang ating pong Panginoon ay nagpapaalala. Glory to God. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng pahayag 3 and 5, glory to God. Ito po yung pong ating pong dapat gawain. Glory to God. Ang sabi nga po rito, gawain natin ang mga sumusunod. Go back to your first love. Ano po yung ibig sabihin ng go back to your first love? Kung kayo noon ay napakaalab, alalahanin niyo yun. Kung dati kayo na kung sa'yo nagagawa niyo na kayo ay humahayo, nagba-Bible study, na ngayon kayo na-trap ng inyong mga kagustuhan, alalahanin mo to. Ano sabi sa aklat mo ng pahayag, chapter 2, verse 3 and 5? Ito po yung ipinakikita, ito po yung kalalagayan po ng mga Kristiyano doon po sa Epeso, sa simbahan po ng Epeso. Ang sabi po dito sa verse 3, alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin, at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, iniwanan mo na ang pag-ibig mo nung una. Alalahanin mo ang dati mong ginagawa. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga mahasamang gawa at gawain mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko ang nakalagay sa iyong ilawan. Nakakatakot. Amen? Sapagkat ito po ipaalala po sa atin. Kaya tayo po, ito po yung panahon. Dahil ang pagpunta po natin sa iglesia o yung ating pong pagsamba, para po tayo ma-encourage, para po tayo paalalahanan, para po tayo pasiglahin, para po tayo ay kung saan ay magkaroon ng maalab na pagnanasa na magawa natin ang kalooban ng ating pong Panginoon. Sapagkat ayon ng Panginoon na isa man dito ay kung saan ay mapahamak. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Nung siya'y nakapako sa krus, tinanggap niya na lahat ang parusa. Nung siya'y mamatay na, malapit nang mamatay, ano ang sabi ng Panginoon? It is finished. Tapos ng lahat.
Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya huwag kayong manlupaypay. Ang sabi sa aklat po ng John 16 verse 33, dito sa sanlibutan, puro problema ang inyong mararanasan. Pero sa akin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kaya kayo ay magpakalakas. Cheer up! I have overcome the world. Napagtagumpayan ng ating Panginoon ang sanlibutan ito. Huwag na tayo magpadala sa mga anuman na kung sa'y ating pong naririnig na nagpapahina sa atin. Tayo magpakalakas sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, maibalik muli ang first love po natin. Maibalik natin yung kung saan yung ating kaalaban. Sapagkat kung ito po'y maibabalik, mararanasan mo muli double na kaligayahan ang ating mararanasan. Tulad ng nagpatotoo. Amen. Na dati na kung saan binaliwala niya ang salita ng Panginoon, pero nung dumating sa kanya, yung kung saan matinding pagsubok, dito ngayon na kung saan ay pinukaw ng ating Panginoon ang kanyang damdamin. At ngayon siya po'y nagpapakaalab. Amen. Ito po yung nais ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Hanggat tayo may buhay, may pag-asa pa. Hanggat tayo po'y may buhay, magagawa pa natin kung ano ang kalooban ng ating pong Panginoon. Kailan ka maglilingkod kapag ikilatag na? Kailan mo sabihin sa Panginoon, Lord, gamitin mo ako. Pagaling mo lang ako, gagamitin mo ako. Kasi ganyan po ang tao. Pag malakas, lahat ng kanyang gusto ginagawa. Pero pag dumating na sa kung sa'y sukdulan ng kanyang buhay, saka siya magsasabi, Panginoon, pagalingin mo lang ako, magpapagamit ako sa iyo. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Ito po'y paalala. Kaya po ang sabi, warning, paalala. Huwag pong mawala ang lasang asin. Baka tayo po'y itapon. Baka tayo po'y yurakan. Kapag nawala na po sa atin po ang alat, tayo po'y magiging isang maligamgam na mananampalataya. Makikita po sa atin na tayo po ay talunan. Tayo po ay dadanas ng iba't ibang uri pa ng pagsubok. Pero hanggat may pagkakataon, gawain na natin ang nararapat. Amen. Sapagkat ang ating pong Panginoon, lagi po siya nagbibigay po ng tsansa po sa atin. Ano po ang sabi niya? Glory to God. Upang mapanauli po ang kung saan yung alat, gawain po natin ang dalawang tagubili ng ating pong Panginoon. Yung kanya pong amen, na iniwanang napakahalagang batas. Kapag sinabing napakahalagang utos, ibig sabihin, hindi ito pwedeng isang tabi. Kapag sinabing mahalaga, ito po higit pa sa ginto at pilak. Kapag sinabing napakahalaga, ito po yung first and foremost. Ngayon, hanggang sa kahuli-hulihan, ito po yung ating pong gagawin. Ano po yung sinasabi po rito? Sa aklat po ng Matthew 22, verse 37 to 39. Kaya po sinabing great commandment, ito yung dakilang utos. Kapag ito po yung pong ating pong ginawa, may dakilang pagpapala. Kapag ito po yung ating pong sinunod, meron kang rumaragasa na pagkapala sa ating buhay na hindi mo pa nararanasan noon, ngayon mararanasan mo na. Amen? Glory to God. Ano po yung sabi po sa aklat po ng Matthew 22, 37 to 39? Pagmahal po natin ang ating pong Panginoon, isang tabi mo ang lahat. Dahil ang sabi po sa aklat po ng Matthew 22, glory to God, hallelujah. Na dito po ipinakikita po ng ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. Ang sabi po sa 37 to 39, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito man ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? Nauunawaan kaya ito ng lahat? Meron kayong dumarating sa ating puso na kung mahal po natin ang ating pong Panginoon, gagawain mo ito. Dahil buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, ibigin mo ang ating Panginoon. Kapag inibig mo ang ating pong Panginoon, walang mahirap sa ating Panginoon. Walang mahirap sa Kanya. Kung susundin natin ang Kanya pong utos, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi kayo manghihinayang na muli yung paglingkuran ng ating pong Panginoon. Kaya kung mahal nyo ang inyong sarili, mahalin nyo rin ang inyong kapwa. Amen?
Kung ayaw niyo sila mapunta sa impyerno, ito na yung panahon. Amen? Dahil yan ang kanyang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? Kung ayaw mo ikay masasaktan, huwag ka rin mananakit ng iyong kapwa. Kung ayaw mo na ikaw po ay ma-chichismis, huwag kang mag-chichismis ng iyong kapwa. Kung ayaw mong ikay malalait, huwag ka rin manlalait ng iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa. Amen? Tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Great Commission. Lagi po itong kasama sa akin pong topic. Bakit po? Kasi yan ang purpose ng Panginoon. Kaya tayo ini-encourage, kaya tayo kinakailangan makita po natin na siya yung Kristo, siya yung Diyos na buhay. Na dito pinakikita po rito na kung saan, kaya tayo kinakailangan maging asin. Amen. Sapagkat kapag nakita po sa atin ng isang asin, hindi po tayo mahihirapan. Amen. Ano po sabi niya sa akin po ng Matthew 28 verse 18 to 20? Lagi po itong kasama. Kasi bakit? Great Commission. Amen. Ito po yung dakilang atas. Glory to God. Hallelujah. Ano po sabi niya? And Jesus came and spake unto them, saying, all power. Sabihin niyo, all power. Amen. Is given unto me. Amen. So, ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan, ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Bakit ka matatakot maghayag ng salita ng Diyos? Bakit ka matatakot na magligtas ng kaluluwa? Sapagkat ang sabi rito, lahat ng kapangyarihan ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, kapag tayo po'y sumusunod sa ating pong Panginoon, nasa sa iyo ang kapangyarihan buhat sa ating pong Panginoon. Amen? Ano sabi sa verse 19? Praise God, hallelujah. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen? Kaya nga, dahil nasa atin na po yung kapangyarihan, inuutusan na po tayo ngayon. Humayo na po tayo. Amen? Bautismo natin ang lahat ng tao sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Sapagat ang pangako ng Panginoon sa verse 20, glory to God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always. Amen. Even unto the end of the world. Amen. So, ibig sabihin, kung ito po'y atin pong isasagawa, kung magagawa po natin na tayo po'y humayo, kung magagawa po natin tayo po'y magbautismo, ano ang sabi? Turuan natin sila. Amen. Turuan natin silang sumunod sa ipinag-uutos ng ating pong Panginoon. Kaya ang kanyang paalala, tandaan nyo ito, glory to God, saan man kayo pumunta, ako'y inyong kasama. Magkaroon po tayo ngayon na kung saan ay pakikipagkaisa sa ating pong Panginoon. Dahil ang ating pong Panginoon, hindi niya hahayaan na ito po ay ipaalala po sa atin na wala po siyang layunin. Dahil kung makikita po ng Panginoon ang ating pong buhay na tayo po'y nagpapakaalam, ayaw ng Panginoon na mawalan saysay ang ating pong buhay. Ang nais ng ating pong Panginoon, patuloy pong makita sa atin ng pagiging asin. Patuloy pong makita po sa atin yung kung saan yung maalab na pagnanasa na tayo po'y magamit ng Panginoon. Ikaw man ay estudyante, yan ang marketplace mo. Diyan ka mag-share ng Word of God. Kung ikaw ay nag-uopisina, yan ang marketplace mo. Diyan ka magligtas ng kaluluwa. Kung ikaw ay isang nag-aahente, yan ang marketplace mo. Diyan ka makapagliligtas ng kaluluwa. Ano man ang hanap buhay mo, saan ka man dinadala ng Panginoon, gamit ka ng ating Panginoon, saan ka man dalhin niya. Sapagkat ang pangako ng ating pong Panginoon, saan ka man naroroon, kasama natin ang ating Diyos. Amen. Kasama po natin ang ating pong Panginoon. Kaya kung narinig mo ngayon ang tinig ng ating pong Panginoon, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Sapagkat ito na yung panahon, glory to God, na isagawa po natin yung kalooban ng ating pong Panginoon. Amen. Sige po, tumayo po kayong lahat. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sige po, tayo po'y magkaroon po ngayon ng pakikipag-isa sa ating pong Panginoon. Itaas niyo po ang niyo po mga kamay. Glory to God.
Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Rabashiki Yaradabashyande. Oh, Rabababashiki Tanaradabashiki Tanarababasyandarahande. Sheko Tonorodo Bashiki Tanaradabababababababayarasyande. Oh, Radabashiki Tanaradabasyandayahia. Oh, Rababababashiki Yaradabasyandararahi Yaradabasyande. Sekotonorodo Bashiki Tanarararara. Yes, oh Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, oh God, nakikita mo po ang iyong mga anak. Lord God, sila pong lahat ay kilala mo. Alam mo po, O Diyos, ang laman ng kanilang mga puso. Nababasa mo po, Panginoon, kung ano po kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon. Maaring meron po dito na kung saan ay dumadaan sa iba't ibang uri po ng problema. Maaring naandun, Panginoon, ang kanilang kung saan ay pagatubili, dakilang Ama. Hindi po sila makapagpagamit sa iyo, dakilang Diyos, bunga ng kanilang mga pangangailangan. Panginoon, ikaw po ang nangako, Panginoon. If you are willing and obedient, you will partake the best of the land. Lord, ito po'y pangako mo, Panginoon. Sa lahat po ng susunod sa iyo, dakilang Ama. Ang pangako mo, Panginoon, aanihin namin ang mabubuting bunga, Panginoon. Lord God, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng mga nakataas ang kamay, hinihiling ko po, banal na Espiritu, na kayo po ang mangusap sa kanila. Sapagkat sa amin pong pagsunod, dakilang Diyos, alam ko po, Panginoon, na meron po kayong gagawin. Meron po kayong napupusuan sa iyo pong mga anak na naririto. Na kung saan ay meron po silang kakayanan, dakilang Ama, na magpagamit sa iyo, Panginoon. Meron sila, Panginoon, mga talento, dakilang Ama, na ayaw po lamang nila ipagamit. Kaya, Panginoon, kayo po ang mangusap sa puso ng bawat isa. Sapagkat ikaw po, Panginoon, tumawag po sa amin. Ikaw po ang pumili sa amin, Panginoon. Tulad ng sinabi mo sa aklat po ng John 15, verse 16, Panginoon. Hindi kami ang pumili sa iyo, Panginoon, kung hindi ikaw ang pumili sa amin. Upang kami po, Panginoon, humayo at magbunga. Upang ang aming po mga bunga ay manatili. At kung ano man ang aming hihingin sa iyong pangalan, ito'y ibibigay mo, Panginoon. Lord God, kaya pinatutunayan mo, dakilang Ama, kung kami po'y susunod sa iyo, kung gagawin po namin ang lahat ng ipinag-uutos mo, dakilang Ama, ang pangako mo, Panginoon, kami pagbubungahin mo, Panginoon. At sa amin pong mga bunga, Panginoon, mananatili ito. At kung mananatili ang mga bungang ito, dakilang Ama, ang pangako mo, lahat ng hihingin po namin sa iyo, ito'y ipagkakaloob mo sa pangalan ni Jesus, O Lord God. Kaya Lord, salamat po. Sapagkat kami po, O Diyos, ay naririto. Panginoon, kami po mga pinili mo, dakilang Ama. Ikaw po, O Diyos, ang tumawag po sa amin. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ibuhos mo po sa lahat ng iyong mga anak, na kung saan ay may kakayanan, may pagnanasa, dakilang Ama, na magamit sa iyong malawak na ubasan. Sapagkat ang nais mo, dakilang Ama, sa pagbabalik mo, matakpuan mo kami na sumusunod sa iyo. Matakpuan mo po kami, Panginoon, na lumalakad sa kabanalan mo. Matakpuan mo po kami, Panginoon, Lord God, na laging naandun po, O Diyos, na magawa ang iyong kalooban. Kaya Lord, maraming pong salamat. Kaya Lord, sa oras na ito, sa iyo ko po sila lahat itinatalaga. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, anuman ang aming pong mga problema ang pinagdaanan, kung kami susunod sa iyo, Panginoon, ipakikita mo, Panginoon, ikaw ang gagawa, ikaw ang tutugon, ikaw ang magbibigay ng solusyon para ang lahat na ito ay magkaroon po ng katugunan. At ang susi ng lahat ay ang pagsunod sa iyo. Kaya Lord, maraming pong salamat. Sa iyo ko po itinatalaga ang lahat ng ito at iniiwan po ang lahat ng ipong mga anak. Sa pangalan ni Jesus,
Amen and amen. Hallelujah, Lord God.